Ating palakpakan natin, Panginoon. At bago tayo maupo, mga kapatid, ay ating buksan ang ating banal na kasulatan. Ating pasimulan sa Revelation chapter 2, verse 8. Revelation chapter 2, verse 8. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan, datapwat ikaw ay mayaman. At ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Ang Panginoon ang magpalas sa kanyang salita, sabihin natin amen. Tayo makakapuna mga kapatid. At isang pinagpalang umaga sa bawat isa. At tayo ay sa ika-4 na chapter na ng ating series. At tayo sa ikalawang iglesia na pinag-aaralan natin na series mga kapatid. At dito tayo ay sa iglesia ng Smyrna. At ako'y naghanda ulit ng PowerPoint presentation. Chapter 4, The Smyrnian Church Age. Dito, isulat mo, tayo ay sa iglesia sa Smyrna. At dito, magandang bagay sapagkat ang sanlibutan kanilang inaalala ang kamatayan ng ating Panginoon. At dito, sa paunang sulat ng ating Panginoon, dito sa iglesia ng Smyrna, sinabi niya na ang mga bagay nito ay sinabi ng una at ng huli. Siya ang Alpha at Omega. At dito, na namatay. Nung Biyernes Santo, iyon ay pinagdidiwang ay inaalala ng sanlibutan na kamatayan ng ating Panginoon. At dito, subalit dito sinabi na at muling nabuhay. Minsan lamang namatay ang ating Panginoon at siya ay nabuhay na muli. At ngayon, ang ating Panginoon ay nananatiling buhay, mga kapatid. At dito, nalalaman ko ang iyong kapighatian, ang iyong kaduklaan. Kung sa iglesia ng Epeso, mga kapatid, nalalaman ng Panginoon ang kanilang gawa, ang kanilang pagtitiis. Subalit dito, sinabi dito yung kapighatian, tribulation. Kaya dito, pinangusap ng Panginoon ang kanyang kamatayan sapagkat in relation ito sa mararanasan ng iglesia ng Smyrna, mga kapatid. Sapagkat ang iglesia na ito ay ang mga mananampalataya ay dumanas ng tribulation, kapighatian. At ang iyong kadukhaan, datapwat ikaw ay mayaman. Pwede pala yun, mga kapatid. Siya ay mahirap, sila ay dukha, subalit sila ay mayaman. Saan sila naghihirap at ano naman yung angkin nilang kayamanan? Makikita natin mamaya yan, mga kapatid. At ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Nung una iglesia, mga kapatid, sinasabi ng mga Pauls na mananampalataya dito na sila ay kabilang sa mga apostol.
At dito naman sa ikalawang iglesia, sinasabi na naman nila na sila ay mga Hudyo. Ano yung relation dito, mga kapatid? Kung nung una, yung mga nagkukunwari ay sinasabi nila na sila'y alagad ng Panginoon. Ano ba ang mga alagad ng Panginoon? Sila yung kasakasama ng Panginoon na nung ang Panginoon ay nangangaral, nagpapagaling, yung mga apostol yung kasama niya. At yung mga false prophet, mga bulaang propeta na sinasabi na sila yung kasama ng mga apostol, subalit sila hindi ganon, mga kapatid. At nasumpungan na mga sinungaling. At ngayon, ang panibagong pangdaraya na naman ng ginagawa ng kaaway sa panong ito ay sinasabi nila na sila'y mga Hudyo. Ano naman yung relation dito? Sapagkat ang Hudyo, mga kapatid, sila yung bayan ng Diyos. Ibig sabihin, in parallel, sinasabi nila na sila sa panahon na yon, yung mga pinili, mga hinirang. Subalit hindi ganon. Subalit sila ay nasumpungan na kabilang sa sinagoga ni Satanas. At dito, mauunawaan natin, mga kapatid, kung bakit tayo may pag-aaral. Sapagkat sa pag-aaral na ito, malalaman natin kung paano gumawa ang kaaway sa bawat iglesia, mga kapatid. Sapagkat ang mga gawaing ito ng kaaway ay masusumpungan yan hanggang sa panahon natin, mga kapatid. Ito ay mag-a-accumulate at dito na i-reveal, mga kapatid, kung paano kumilos ang kaaway. At para malaman natin kung paano ang gawa ng Panginoon para ito ay mapuksa, mga kapatid. At para tayo ay bigyan ng kahandaan para maging handa sa anumang gagawin ng kaaway, mga kapatid. At dito, sa pauna, sinabi na sila ay mahirap, sila ay dukha, sapagkat sa panahon nito, ang mga mananampalataya ay hindi kasama sa mga mga matataas na kalagayan. Subalit dito sinasabi na sila ay mga dukha. The people of God are not material-minded, mga kapatid. Ang mga tao ng Panginoon pala, ang mananampalataya ay hindi materialistic, mga kapatid. They are Christ-minded. Kung ang salibutan ay materialistic, mga kapatid, sa mga panahon na ang kanilang laging nasa isipan ay ang pawang material na lamang, subalit ang mga mananampalataya ay hindi gayon. They are Christ-minded. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ni Kristo. They do not seek the treasure that are below. They seek those above. Hindi tayo tumitingin sa mga bagay na nandito lang sa lupa, mga kapatid. Ang tinitingnan natin ay ang mga bagay ng sa kaitaasan, mga kapatid. Mga makalangit na bagay. It is absolutely true. The majority of Christians are not wealthy. Accepted yan, mga kapatid. Hindi tayo mayayaman, mga kapatid. Tayo, kung tuturing, mga kapatid, tayo ay dukha, mga kapatid. Subalit, ibig sabihin naman dito, mga kapatid, na bagamat hindi tayo mayaman, at tinuturing kasi dito ng mga mayayaman ay talagang yung mga mayayaman, mga kapatid. At isa yan sa disadvantage ng mga first world country. Ang mga citizen ng mga mayayamang bansa, mga kapatid, dahil sa lahat ng bagay ay accessible, nakukuha nila yung bagay kailangan ng Diyos, mga kapatid. Subalit tayo, hindi ko naman sinasabi na tayo'y talaga doon sa pinakadukha, mga kapatid, sapagkat hindi tayo dinawag na maging mahirap talaga, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, ako'y naparito upang magbigyan kayo ng buhay ng kasaganaan, mga kapatid. At
Darating tayo dyan, mga kapatid, sapagkat ang kasaganaan, ang buhay na ibibigay ng ating Panginoon, mga kapatid, ay ang tunay na kayamanan, mga kapatid. Sabi dito, yung Smyrna, rather they are on the poor side. It was so in Jesus' day, it was true in Paul's day, and it should be true today. It is acceptable na tayo, mga kapatid, ay kabilang sa mga dukha, mga kapatid. Mga mahirap kung pag-uusapan ang mga material na bagay. Subalit, dito, ikinumpaya yan ni Brother Branham, oh, it is not be true today for the Laodicean age. Kung yung Smyrna, majority ng mga mananampalataya ay mga mahihirap, dito naman sa panahon natin, ang mga iglesia ay mayayaman na, mga kapatid. One of the Boswell were open criterion of spirituality as abundance of earthly goods. Para paikliin lamang ito, mga kapatid, hindi naman sinasabi yung pamantayan ng kaligtasan kung ikaw ay mahirap o mayaman. Hindi naman ibig sabihin na yung mga mahirap, sasabihin ng mga mayayaman, kayo, wala sa inyo yung pagpapala. Sa amin yung pagpapala. Kami yung nagkakaroon ng blessing. Kaya nasa amin ang Diyos. Sasabihin naman ng mga mahirap, kami yung pinagpala sapagkat kami dukha. Hindi naman yun yung pamantayan, mga kapatid. Sapagkat meron mayayaman na nakakilala sa Panginoon na maliligtas. Meron namang mahirap na hindi nakakilala sa Diyos na hindi maliligtas. Ibig ko lang sabihin, mga kapatid, kung tayo nga na naghihirap dito sa salibutan na ito, ay dumadanas ng kahirapan, tapos kung hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon, tayo na yung pinakadukha, mga kapatid. Subalit, salamat sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng pag-asa, mga kapatid. Binigyan tayo, mga kapatid, ng true riches, mga kapatid. Ang tunay na kayamanan, mga kapatid. Sabi dito, how rich the church is in good, but how poor in spirit, mga kapatid. Aanhin pa ang kayamanan dito sa libutan, mga kapatid. Kung hindi mo naman tinamo ang Panginoon, pawang walang saysay ang lahat, mga kapatid. The kingdom of God is not meat and drink. Hindi yan sa bagay na meron, na kinakain, iniinom, mga bagay na meron ang tao. It's not material. It is within us. Ito'y nasa sa loob natin, mga kapatid. A rich man is rich in God. Yan ang true riches, mga kapatid. Yan ang tunay na kayamanan. Not in worldly things. Dito sa verse 10, sapagkat dito pinakita yung tribulation. I know thy works, thy tribulation, and thy poverty. Ang kanilang kapighatian, ang kanilang kahirapan. Dito sa verse 10, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Sapagkat ang Smyrnian Church, mga kapatid, ang kanilang dinanas ay tribulation, kapighatian, ang pagpapasakit, mga kapatid. Subalit dito, magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Ang katumbas ng one prophetic day ay katumbas ng 1 taon, mga kapatid. At dito, malalaman kasi dito yung duration ng age ng Smyrnian age. At sa 10 pinakahuling taon, mga taon
ng Smyrnian, dito gagawa ang kaaway. Ibig sabihin, dito pagpapatayin ang mga mananampalataya sa panahong ito, mga kapatid. Subalit, ano ang sabi ng Panginoon? Magtapat ka hanggang sa kamatayan. Tingnan ninyo, mga kapatid. Sa panahon na ito, ang mga mananampalataya, hindi nila pinahalagaan ang kanilang buhay, alang-alang na sumunod sa ating Panginoon, mga kapatid. At dito yung reward. In every age, mayroong mga challenges. Subalit, sa mga challenges na yon, mga kapatid, ipinahintulot yun ng Panginoon. At sinabi niya sa huli, to those who overcome. Yung mga mananagumpay ay magkakaroon ng reward. At ano yung reward dito? Bibigyan kita ng putong ng buhay. The crown of life. Mamaya titingnan natin kung ano yung crown of life na ito, mga kapatid. At dito, titingnan natin Acts, Book of Martyrs. Sapagkat dito, sabi ko nga, ito yung persecuted church, mga kapatid. Yung mga mananampalataya sa panahong ito, mga kapatid, sila yung mga nagbuwis ng buhay para sumunod sa ating Panginoon. At naghanap nga ako ng colored na picture para makita ninyo yung paano sila pinasakitan, mga kapatid. Subalit, dahil yung libro na ito ay nailimbag noong 1562, talagang black and white pa yan. At dito, ganyan, kung makikita nyo, ganyan pinahirapan ang mga mananampalataya sa panahong iyon, mga kapatid. Kung makakapanood kayo ng mga movie, kung paano sila pinahirapan, kung saan sa isang arena, nandoon yung mga Romano, nandoon nakikita upang tipunin sa gitna yung mga bata, yung mga babae, lalaki na mga mananampalataya at papakawalan yung leon para sila lapain, mga kapatid. Isa lang yan sa mga paghihirap na dinanas. Subalit, sa mga mananampalataya, kanilang ibinigay ang kanilang buhay para wag itakwil ang pananampalataya itong, mga kapatid. At dito, mga kapatid, kung paano pinakita ng mananampalataya sa dakong iyon, sa panahong iyon, ang kanilang pagsunod sa ating Panginoon. Subalit, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, di ba? Kung titingnan natin, tila ba napakahirap maglingkod sa ating Panginoon? Ay, ang layo naman ng dadaluhan natin, nahihirapan tayo na pagpunta dito, mga maliit na bagay lang na nahihirapan na tayo. Subalit tingnan ninyo kung paano yung mga mananampalataya sa panahong ito, na paano sila naglingkod, mga kapatid. Kung paano binuwis nila ang kanilang buhay para wag talikuran ang pananampalataya, mga kapatid. At dito, thou shall have tribulation 10 days. Here is a prophecy. Nakita ito ni Brother Branham nung nakasulat sa Revelation na 10 days na ito. Sapagkat yung 10 days na ito ay katumbas ng 10 years ng huling panahon ng Smyrna age, mga kapatid, kung saan nandoon yung paghihirap na gagawin ni Satanas sa mga mananampalataya sa panahong yon. Diocletian, the cruelest of all emperors, sapagkat sa panahon na ito, yung magkakaroon ng isang emperor na nagangalang Diocletian na gagamitin ng kaaway para pahirapan. Sa 10 taon na yon ay yung bloodiest 10 years na pagpapahirap sa mga mananampalataya, mga kapatid. Launched a terror campaign against the saints of God that except for the mercy of God would have wiped out of all believers. Subalit dahil sa biyaya na ibinigay ng Panginoon sa kanila, mga kapatid, na
nalampasan nila ang bagay na ito. Kung wala yung biyaya ng Panginoon, ay na-wipe out na sila. Kung wala ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid, hindi nila malalampasan ang bagay na ito. Diba? Tayo pa nga lang, mga kapatid. Sampalin ka pa lamang, ay gaganti ka na. Paano pa ito, mga kapatid? Sila ay biniyayaan ng masaganang biyaya. Para nang sa ganon, mga kapatid, huwag silang gumante. Huwag sila na tila ba yung bagay na gagawin sa kanila ay gantihan nila yung bagay na ito. Yun yung saganang biyaya na matanggap nila na ito yung pagkatawag nila, na ibibigay nila yung buhay nila alang-alang sa pananampalataya, mga kapatid. It was the bloodiest in history and lasted 10 years. 10 taon yan, mga kapatid. Kung mapapanood nyo yung mga movie, mga kapatid, isipin nyo na yung weirdest na ginawa ng mga Romano para patayin isa-isa yung mga mananampalataya. Sapagkat yung mga mananampalataya, tatanungin sila kung tatalikuran ba nila ang pananampalatayang ito. Kung sila ay tatalikod, sila ay payapa na makakaalis. Subalit, ang pinili ng mananampalatayang ito na tayuan, mga kapatid, hanggang sa kamatayan. At yun din yung sinabi ng Panginoon. Magtitiis sila hanggang kamatayan, mga kapatid. At dito, tingnan natin yung Smyrna. The city of Smyrna was a little north of Epheso. At dito, titingnan niya na yan ay daungan sa komersyo upang mag-trade, mga kapatid. Yun yung city ng Smyrna. The word Smyrna means bitter, kapaitan, mga kapatid. Sapagkat yung mga kahulugan ng mga iglesia na ito ay katumbas, mga kapatid, kung ano yung dadanasin nila. At yung Smyrna, ang kahulugan ay kapaitan, being derived from the word myrrh. Myrrh was used in embalming the dead. Yung sangkap pala sa myrrh na ito ay ginagamit sa pag-imbalsamo. At dito nga, nakarelate yan sa kung ano yung mararanasan ng mga mananampalataya. Kamatayan, mga kapatid. Thus, we have a twofold significance found in the name of this age. Yung kapaitan na ito ay may dalawang bahagi. Kapaitan dahil sa kamatayan ng mga mananampalataya at kapaitan ng espiritu ng kaaway kung saan sila ay napupuot sa mga tunay na mananampalataya. Nandoon yung hatred, kung saan yung hatred na ito ay lalago at magbubunga, mga kapatid, na ipapapatay ang mga mananampalataya. At ganoon yung pagkilos ng kaaway sa panahong ito, mga kapatid. At kung titingnan nyo yung picture ng, kung yung Epeso ay maliit pa lamang, yung dark shade dyan, dito ay halos kalahati na, mga kapatid. Sapagkat it is a dying church, mga kapatid. Literally, sapagkat yung mga mananampalataya ay pinapapas lang, mga kapatid. Nandoon para ibinuhos na ng kaaway ang kanilang kahapuotan para puksain ang iglesia ng Diyos, mga kapatid. At dito, ang messenger sa panahon ng Smyrna ay si Irenaeus. Irenaeus was the star to that church age. The name of the church was Smyrna. Bitterness, kapaitan. At dito pinakita din yung the great 10 days of tribulation. At pinakita ulit si Diocletian. 10 taon yan, mga kapatid, ng pagpapahirap sa mga mananampalataya. At dito sa Matthew chapter 16 verse 24, nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y
ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ganyan ang pagkatawag sa ating mga mananampalataya, mga kapatid. Kung sa panahon ng Smyrna, nang sila'y tinawag, mga kapatid, ano yung tinanggi nila? Yung kanilang buhay, mga kapatid. Kanilang ibinigay yung kanilang buhay para sa pananampalataya. Subalit, maging yung pagkatawag sa atin, mga kapatid, maging hanggang sa ngayon, ito ang pagtawag ng ating Panginoon sa atin. Kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, deny himself, tanggihan natin ang sarili natin. Mahirap yan kung ating sarili lamang, mga kapatid. Subalit kung sa ang banal na espiritu na, mga kapatid, ang gagawa sa ating buhay, mga kapatid, magiging madali na lamang ang bagay na ito. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Tingnan ninyo, yung mga sino mang sa panahon ng Smyrna na gusto nilang iligtas ang kanilang buhay, madali lamang, mga kapatid. Ididinay lamang nila ang kanilang pananampalataya. Sasabihin nila na hindi sila nananampalataya sa ating Panginoon, ay makakaligtas nila, maililigtas nila ang buhay. Subalit sabi dito ng ating Panginoon, yung sino mang maibig iligtas ang kanyang buhay, mawawalan nito. Subalit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay, ay makakasumpong na iyaon. Subalit may karugtong yan, mga kapatid. Yung sino mang mawalan ng kanyang buhay, dahil sa akin, mga kapatid. Sapagkat may mga tao na pabaya sa kanilang buhay, hindi namang ibig sabihin na sila yung maliligtas. Subalit, kung mawalan sila ng kanilang buhay dahil sa ating Panginoon, sila yung makakasumpong na iyon. Sapagkat ano ang papakinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan? Napaka-pamilyar na verse nito, mga kapatid. Sapagkat ano ang papakinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawalan siya ng kanyang buhay? Ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Ano yung in exchange na ibibigay ng tao para sa kanyang buhay, mga kapatid? Barter yan, mga kapatid. Kapag ikaw ay sa barter, mga kapatid, gaano mang kahalaga ang meron ka, pero kung yung ipagpapalit mo, alam mo na yung pagpapalitan nito ay mas high value, ibibigay mo yung bagay na meron ka, mga kapatid. At dito, mga kapatid, ang ginawa ng mga tao, mga mananampalataya sa panahon ng Smyrna, mga kapatid. Bagamat yung panandaliang paghihirap, kawalan ng buhay nila, mga kapatid, alam nila yung reward. Ano yung kapalit na yon, mga kapatid? Subalit, paano natiis ng mga mananampalataya ng panahong yon? Binigyan sila ng dakilang biyaya, mga kapatid. Yung biyaya na yon, kung sila sa kanilang sarili, hindi nila makakayanan yon, mga kapatid. Subalit, pinagkalooban sila ng masaganang biyaya para sila ay magtiis, mga kapatid. Kung maalala nyo, yung anointing sa Revelation, mga kapatid, na 4 na creatures. Yung una, lion. Pangalawa, ox. Pangatlo, the face of the man. And yung pang-4, flying eagles. Nung unang iglesia sa Episo, yung anointing nun ay lion, mga kapatid. Subalit ng panahon ito, sapagkat yung unang batch na mananampalataya sa Smyrna ay galing doon sa mga mananagumpay ng Epeso. 'Di ba? Yung mga overcomer, sila yung pagkakaloban na makakain ng puno ng buhay. Sapagkat yung nag-overlap na yung age ng Smyrna, ng Epeso paputang Smyrna, inihanda na ng Panginoon ang mananampalataya para sa bagay na ito, mga kapatid. Sapagkat ang Panginoon
bago ang tribulation, magbibigay muna yan ng warning. Ihanda muna niya ang mananampalataya sa bagay na kanilang kakaharapin, mga kapatid. At sa panahon na yon, hinanda ang mga mananampalataya na kanilang ibubuwis ang kanilang buhay para sa pananampalataya, mga kapatid. Subalit, paano nila nagawa yon? Nauna na ang ating Panginoon. Sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega. Paano nila ng mananampalataya nagawa na ito? Ano yung kapalit, mga kapatid? Diba? Maging man ang Diyos Ama, mga kapatid. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, mga kapatid. Ano yung kapalit ng buhay ng ating Panginoon upang tubusin ang mga kanyang nobya, mga kapatid? Yun yung kapalit. Ganon tayo kahalaga, mga kapatid. Kaya sa barter, sa pagpapapalit, kailangan yung ipapalit mo ay mas greater pa, mga kapatid. Kung titingnan nyo yung talinghaga na sinabi ng ating Panginoon, the parable of the hidden treasure. Kung paano yung, dito basahin natin, Matthew 13 verse 44. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat ng kanyang tinatangkilik at binili ang bukid na yon. Tingnan nyo yung hidden treasure. Nung matagpuan niya yung tunay na kayamanan, anong ginawa ng taong ito? Ipinagbili niya yung lahat ng meron siya para tamuhin yung bagay na ito. Ganyan yung barter, mga kapatid. Ano yung kaya mong ipagpalit para lang matanggapin mo ang isang bagay na ito? Isa pa sa parable, the parable of the pearl of the great value. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, anong ginawa niya? Pinagbili ang lahat ng kanyang tinatangkilik at binili yaon. Diba? Tingnan niyo yung pinagpalit niya. Kung maalala niyo yung the rich young man ruler. Diba? Tinanong niya ang ating Panginoon, paano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Anong sabi ng Panginoon? Sundin mo yung kautusan ni Moises. Anong sabi nung rich young man ruler? Nasunod ko na yung kautusan simula pa nung bata ako. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Isa pang bagay ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng ari-arian mo at ibigay mo sa dukha at sumunod ka sa akin. Subalit ano ang ginawa ng mayamang binatang ito? Siya ay nalungkot. Hindi niya magawa ang ginawa ng Panginoon. Subalit yung tanong niya, mga kapatid, he asked the right question, he asked the right person, he received the right answer, but he failed to do the right action, mga kapatid. Nandun na, tinanong niya yung buhay na walang hanggan. Tama yung kanyang tanong, mga kapatid. At tama ang kanyang pinagtanungan. Mismong ang ating Panginoon ang kanyang tinanong. Yung buhay na walang hanggan, yung tinatanong niya, mga kapatid, ang ating Panginoon ang siyang buhay. Mga kapatid, ang may buhay na walang hanggan. Subalit, hindi bagawa ng binatang ito na gawin ang ginagawa, ang pinapagawa ng Panginoon. Hindi niya kayang ipagpalit, mga kapatid. Subalit, tingnan ninyo yung mga mananampalataya sa Smyrna, mga kapatid. Bagamat yung buhay nila, yung kapalit, alam nila, nasa unahan, mga kapatid. Yung reward na tatanggapin nila, the crown of life, mga kapatid. Sapagkat tunay na ang ginagawa natin sa ating Panginoon ay hindi mawawala ng saysay, mga kapatid. Yung mga bagay na paghihirap natin, na munting paghihirap na ginagawa natin dito, pagsasakripisyo,
Kung itutumbas nga sa ginawa ng mga mananampalataya sa Smyrna, ay maliit lamang, mga kapatid. 'Di ba? Dito, God is true to His promise. No matter what He has to do, bankrupt the heavens before He would let His word go defeated. Tingnan ninyo. Handa ang Panginoon na mabankrupt ang kalangitan. Mangyari lamang kung ano ang sinabi niya sa kanyang salita. Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Diba? Yung lupa na ito, mga kapatid, yung tinatayuan natin na ito, at maging yung langit, lilipas yan, mga kapatid. Subalit, ang salita ng Diyos ay hindi lilipas, mga kapatid. Yan ang tunay buhay na walang hanggan, mga kapatid. At dito, maging man si Apostol Pablo, mga kapatid, nagawa niya na isakripisyo, mga kapatid, ang bagay na meron siya. Nagawa niyang sabihin, Philippians chapter 3 verse 8, oo nga, doubtless, lahat ng mga bagay inari kong kalugihan. Sapagkat ano ang kalagayan ni Pablo? Siya ay isang honor na siya ay mag-aaral na pantas sa kautusan, mga kapatid. Siya ay mag-aaral ni Gamaliel, mga kapatid. Maari siya yung pumalit kay Gamaliel. Subalit, binaliwala niya yung lahat na yon, mga kapatid. Dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus, nakilala niya kasi, nasumpungan niya kasi ang tunay na kayamanan, mga kapatid. I count all things but loss for the excellency of the knowledge. Yung kaalaman ng karunungan kung ano yung kanyang kalagayan, mga kapatid. For whom I have suffered the loss of all things and do count them not dung. Tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang. Basura lamang yung mga bagay na meron si Pablo. Para sa kanya, yung kanyang maaring mayroon siyang kayamanan, yung kanyang pinag-aralan, binaliwala niya yung lahat. Para saan? Upang tamuhin ko si Kristo, that I may win Christ. At ganun din tayo, mga kapatid. Nawa, yung mga ipagpapalit natin bagay na meron tayo dito, mga kapatid. Yung mga bagay na meron tayo, panandalian lamang yan, mga kapatid. Lahat yan ay mapaparam, mawawala, mga kapatid. Heaven and earth shall pass away, mga kapatid. Subalit yung salita ng Diyos, yung mga bagay ng mga pangako niya, yung mga promises niya, ay matutupad yun, mga kapatid. At yun yung true riches. Bagamat yung Smyrna, sila ay dukha. Subalit doon may karugtong. Bagamat ikaw ay mayaman. Doon sila mayaman, mga kapatid. Sa bagay ng Diyos, mga kapatid. Doon mayaman ang mga mananampalataya sa panahon ng Smyrna, mga kapatid. Revelation chapter 2, verse 10. Hinighlight ko dyan yung huling bahagi. Magtapat ka hanggang sa kamatayan. At ano yung reward? Sa bawat ages ay may challenges. Bagamat may challenges, ay may security. May reward na ibinibigay. Ganon yung pattern ng Panginoon. May mga challenges, subalit sa huli ay may reward. At anong tatanggapin nila? Putong ng buhay, the crown of life, mga kapatid. At mamaya titingnan natin ang bagay na yan. At dito, anuhin natin yung mga mangyayari.
Sapagkat tayo bilang mananampalataya, nakatingin tayo sa unahan, mga kapatid. Yung mga bagay na pinaparito natin, hindi laro-laro lamang, mga kapatid. Ako nga, nung bata ako, dahil sa kulang pa sa kaunawaan, paano magtataglay ng buhay na walang hanggan? Akala ko noon yung buhay na walang hanggan bilang elementary. Ano kaya yung buhay na walang hanggan? Hindi ka na ba mamamatay? Akala ko yung ganon. Subalit bakit parang lahat ng tao namamatay? Ano yung ibig sabihin ng buhay na walang hanggan na ito? Mga kapatid. At later na lamang ko na ang eternal, mga kapatid, walang ibang bagay na eternal, mga kapatid, kundi ang Diyos lamang. At kung meron ka sa buhay mo ng Diyos, mga kapatid, yung eternal na yon ay nasa sa iyo na. At ikaw din ay may buong buhay na walang hanggan, mga kapatid. At mamaya titingnan natin yung bagay na yan. Sapagkat ang buhay na walang hanggan na ito, na bilang ang tangi ang Diyos, ang may buhay na walang hanggan, at kung tayo ay may Espiritu Santo na nasa atin, ay nagtamo na rin tayo ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. At dito, at nakita ko, tingnan natin yung sequence na mangyayari sa unahan, mga kapatid. Sapagkat napakahalaga ng bagay na ito. Kaya nga tayo mayroong pag-aaral. Ano yung mga bagay na mangyayari sa unahan? Tayo ay nasa huling kapanahunan na, mga kapatid. Hindi natin alam kung ilang taon na lamang ang ilalagi natin dito. Hindi natin alam kung darating na ang World War III, mga kapatid. Mararanasan na ba natin yung squeezing time na pagliliglig na ito para kung saan makikita talaga yung ating katatayuan? Na i-reject ba natin ang pananampalatayang ito kapag tayo ay nandun na sa pagliliglig, kapag tayo ay nagutom na, mga kapatid, na wala na tayong makain, ay tatalikuran natin yung pananampalatayang ito. Tingnan natin yung mga mangyayari, mga kapatid. At nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit at may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggapan niya ang dragon. Tingnan niyo yung kaaway dito. Ang matandang ahas, yung sa Genesis, mga kapatid, na siyang Diablo at Satanas, sapagkat ito yung gumagawa para sirain. Naparito ang kaaway upang pumuksa, magnakaw, at pumatay. Tingnan niyo yung ginawa niya sa mga mananampalataya sa Smyrna, pinagpapatay yung mga mananampalataya. Sapagkat ganyan ang gawain ng kaaway, mga kapatid. At ginapos ng 1,000 taon, sapagkat ito ay yung millennium na, mga kapatid. Sa millennium, sa 1,000 years, mga kapatid, ay maghahari ang ating Panginoong Jesucristo. At bilang tayong mga nobya, ay kasama natin siya na maghahari sa millennium, mga kapatid. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan. Anong gagawin sa Satanas na ito, mga kapatid? Para hindi muna siya makapaggulo sa millennium, sa paghari ng ating Panginoon, sa 1,000 taon, ay siya ay ibubulid sa kalaliman at sasaran para hindi muna siya makapangbulabog, makasira, mga kapatid. Sabi diyan. Subalit dito, pagkatapos nito ay kailangan siya ipapawalang kaunting panahon. Pagkatapos pala ng millennium, papakawalan itong Satanas na ito, mga kapatid. At ano yung mangyayari? At verse 4, at nakita ko ng mga luklukan at may nagsiluklok sa mga ito at pinagkaloobang ng paghatol. Sino yung mga nakaluklok na yan, mga kapatid? Yung bride yan, mga kapatid. Tingnan ninyo. Yung mananagumpay ay pagkakalooban ng crown of life, mga kapatid. Sapagkat ipapakita dito kung ano yung mararanasan ng mga tatalikod at ano yung mararanasan ng mga nobya, mga kapatid. At dito sa unang bahagi ng verse 4, at nakakita ko ay mga luklukan
Yung nakaupo dyan ay mga bride, mga kapatid, na pinagkaloobang maghatol. Tingnan ninyo yung reward na yan, natatanggapin ng mga nobya, mga kapatid. At nakita ko ang mga kaluluwa ng pinugutan ng ulo. Ano yung mga pinugutan ng ulo na ito, mga kapatid? Mula sa Efeso hanggang sa Laodicea na mga mananampalataya na sinakripisyo ang kanilang buhay. Yung karamihan dyan ay nasa Smyrna, mga kapatid. Dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ganyan, mga kapatid, nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Tingnan ninyo. Gusto niyo ba yung bagay na yan, mga kapatid? Na bilang nobya, kasama natin ang ating Panginoong Kristo na hahatol at nakaluklok, mga kapatid. Sapagkat tayo kung ang ating Panginoon ng hari at tayo yung reyna, mga kapatid. At dito, ano yung mga mangyayari? Sapagkat dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 2, o hindi ba ganyan nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanlibutan? Tingnan niyo, minsan hindi natin napagtutuunan ng bagay yung mga bagay na mangyayaring ito, mga kapatid. Yung mga reward na ating tatanggapin kapag tayo ay maging mananagumpay. Yun lamang yung hinihingi sa atin, mga kapatid, na tayo maging overcomer. Na hanggang natin mapagtiisan yung mga bagay na darating. O hindi ba ganin yun, nalalaman ang mga banal ay magsisihatol sa salibutan? Maging man yung mga anghel, tingnan ninyo, hindi ba ganin yun nalalaman na ating hatulan ang mga anghel? Mabilisin ko na lamang, mga kapatid. Mayroon na lamang akong less than 15 minutes. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Ang magtagumpay, tingnan ninyo, sa huling bahagi sinasabi ito palagi, mga kapatid. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Ano yung ikalawang kamatayan na tinutukoy dito, mga kapatid? Sapagkat ang ikalawang kamatayan ito ay ang dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Yun yung ikalawang kamatayan. Basahin natin sa Revelation chapter 21 verse 8. Sapagkat pinakita dito yung mga tao na makararanas nito. Pinakita yung mga tao na makararanas na magsisiupo na katabi ng ating Panginoon. At ano naman yung mararanasan ng mga taong ito na hindi mananampalataya, mga kapatid. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamatay tao, at sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. At ano yung sinabi sa uling bahagi ng Smyrna? Yung magtatagumpay, yung magre-reward, ay hindi makararanas ng ikalawang kamatayan na ito, mga kapatid. Tingnan natin, basta-basta na lamang ba yung ikalawang kamatayan na ito? Tingnan natin kung gaano kahirap ang dadanasin sa bagay na yan. Yung mga duwag, ano yung mga duwag na ito? Duwag na halimbawa, natatakot ka na wala kang kainin, na natatakot ka na magutom, at handa mong talikuran ang paglilingkod, ipagpalit ang paglilingkod para lamang sa marangyang buhay. Ano dito, yung mamamatay tao, hindi lamang ibig sabihin na mamamatay tao ay pumapatay ka. Sapagkat sinabi sa Book of James, mga kapatid, na kapag ikaw ay nasusuklam sa iyong kapatid, katumbas yan na pagpatay sa tao, mga kapatid.
Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi ang alam natin na pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa rebulto. Hindi. Hindi lamang iyon, mga kapatid. Ang Diyos-Diyosan, mga kapatid, ay yan ang mga bagay na inuuna mo. Una sa Diyos, mga kapatid. Maari ang Diyos-Diyosan mo ay ang kayamanan, ang Diyos-Diyosan mo ay ang mismong asawa mo, mga anak mo, na una mo na pinina-priority kaysa Diyos. Yan ay Diyos-Diyosan, mga kapatid. At ano yung mararanasan nila? Sila ay makaranas ng ikalawang kamatayan. Revelation chapter 20, verse 7. At kung maganap na ang 1,000 taon, yan yung millennium, si Satanas ay kakalagan. Diba? Sinabi doon na kinulong muna si Satanas noong 1,000 taon. Subalit siya ay papakawalan. At lalabas upang dumaya sa bansa, magkakaroon ng rebellion, mga kapatid. Sa huling bahagi, pagkatapos ng millennium, mga kapatid, pag nakawala ni si Satanas, ay mangdadaya siya at yung mga tao na makakasama sa kanya ay magre-rebellion at kakalabanin mismo ang Diyos, mga kapatid. Subalit anong mangyayari sa rebellion na ito, mga kapatid? At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at mga bayang inibig. At bumaba, dahil sa galit ng Diyos, ano ang ginawa? Bumaba ang apoy mula sa langit. At sila'y nasupok. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at ng asupre. Yan yung ikalawang kamatayan, mga kapatid. Nakiraroonan din naman ng hayop, ng bulaang propeta, at sila'y pinahirapan, araw at gabi, kailanman. Forever more, mga kapatid. Yan yung dadanasin ng mga di magsisipag panampalataya, mga kapatid. Sapagkat makakaroon ng rapture, mga kapatid. Yung mga nangatulog o mga namatay na kay Kristo ay bubuhayin at yung mga dadatnang nabuhay ay aagawin. At yun yung mga mararapture, mga kapatid, sasalubong sa ating Panginoon. At yung mga maiiwan, yun yung magdadanas ng Great Tribulation. At pagkatapos ng Great Tribulation na yon, habang yung tribulation ay nangyayari, mayroong marriage supper sa kalangitan. At pagkakaroon ng millennium, at pagkatapos ng millennium ay mangyayari na ito. Papakawalan ang kaaway. At magre-rebellion, so pagkatapos ng rebellion ay bababa ang apoy mula sa langit. At pagkakaroon ng dagat-dagatang apoy. Ito na yung ikalawang kamatayan. At doon papahirapan ang mga hindi mananampalataya. At sabi dito, yung apoy na ito ay magpakailanman. Is there something called eternal hell? Wala, mga kapatid. Ay ibig sabihin lamang ng eternal, kung merong eternal hell, mga kapatid, idisin sana yung mga pinapahirapan na tao ay eternal din. Hindi ganon, sapagkat may isa lamang eternal, ang Diyos, mga kapatid. At ang mga nobya ni Kristo, yan yung eternal. Yan yung may buhay na walang hanggan. Subalit sila, wala naman silang eternal na buhay, mga kapatid. Subalit sila ay papahirapan forevermore. Hindi natin alam kung yung forevermore na yan, mga kapatid, ay million years, billion years, mga kapatid. Papahirapan sila, mga kapatid. Baka sabihin ninyo, napakaswerte pala nila dahil matatapos pala yung paghihirap nila. Hindi, mga kapatid, hindi natin alam kung gaano yung forevermore na yan. Baka billion years yan, mga kapatid. Subalit matatapos din yan at mapaparam yan, mga kapatid. At napakahirap niyan. Sapagkat
namatay ka na, yung mga hindi mananampalataya ay namatay, subalit sila ibubuhayin para lamang pahirapan, para tamuhin nila yung ikalawang kamatayan. Can you imagine that, mga kapatid? Yung mga hindi mananampalataya, bagamat siguro yung hindi mananampalataya na yun ay biglaan na lamang namatay, hindi naman papayag ang Diyos na hindi sila pahirapan, mga kapatid. Mananatili silang patay, subalit darating ang panahon na bubuhayin sila. Pero bubuhayin sila para bigyan ng kaparusahan ng ikalawang kamatayan, mga kapatid. Napakahirap niyan. Bubuhayin sila para dito sa dagat-dagatang apoy na ito. At tingnan ninyo, mga kapatid, yung dadanasin ng mga bagay na ito. Sapagkat napakahirap ng bagay na yan, mga kapatid. Kaya sa panahon pa lang natin ito, hindi ko nanaisin na maranasan yung mga bagay na yan. Ano yung ipagpapalit mo? Yung buhay mo na meron dito, pansamantala, maikling taon lamang na paglilingkod. Katumbas niyan, mga kapatid, ay buhay na walang hanggan. Kapag hindi mo naman gagawin yan, tingnan ninyo yung mararanasan ng mga hindi mananampalataya, mga kapatid. Pinakita na. Yan ang dahilan kung bakit meron tayong pag-aaral, mga kapatid. Revelation chapter 20, verse 11, "At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, white throne judgment," na mababasa sa Matthew, mga kapatid, kung saan ipunin yung mga kambing sa kaliwa at yung tupa para hatulan. Pero yung mga nobya, wala sila doon sa hatulan na yun, sapagkat tayo ay kasama ng hahatol doon, mga kapatid. At yung mga hindi makikita sa aklat ng buhay, ay doon sila sa ikalawang kamatayan, mga kapatid. Mamadaling ko na lamang, mga kapatid. At ibinigay ng dagat ang mga patay sa kanya at itipunin nga yung mga bagay na ito. Yung mga taong, mga hindi na mananampalataya para hatulan. At ang kamatayan at ang Hades ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Yan yung sinasabing pangalawang kamatayan. Ikalawang kamatayan. Sa makatwid bagay ang dagat-dagatang apoy. Tingnan ninyo. Yan yung mararanasan, mga kapatid. Dagat-dagatang apoy. At sinabi doon, forever, evermore. Hindi natin alam kung million years yan, billion years yan, mga kapatid. At kung ang sino man ay hindi nasumpungan, nakasulat na aklat ng buhay, ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Tingnan ninyo. Hindi sa nagtatakot ako, mga kapatid. Nakasulat yan, mga kapatid. At para tayo ay makaalam. Kaya pala, ganun na lamang ang mga mananampalataya sa Smyrna, mga kapatid. Handa sila ibigay ang kanilang buhay para doon sa buhay na walang hanggan. At para hindi maranasan ang ikalawang kamatayan. Ano ang ikalawang kamatayan? Ang dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Dito, nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang pamumusong ng mga nasasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Tingnan na lamang nito, mamadaling ko na lamang, mga kapatid. "And when that Satan's center group was formed," sila ay nagtipon-tipon at began to hate, to fight the true believers. Nandyan yung kapaitan, mga kapatid, yung hatred. Nung pasimula pa lamang, nung si Cain, mga kapatid, ay nandun na yung kapuutan. Ano ang ginawa niya? Pinatay niya yung kapatid na si Abel. At yun ang gawain ng kaaway mula pa man noon, mga kapatid. At dito, nandun yung kapaitan. Notice how organization breeds hatred. It destroys fellowship. It makes bitterness. Yan yung kahulugan ng Smyrna. At paano yung antidote?
pangontra sa bitterness na ito, mga kapatid. Sapagkat yun yung espiritu na kaaway sa panahon na yun, yung bitterness, mga kapatid, yung kapautan, yung hatred, yung pagpatay, mga kapatid. The church of age of Smyrna, the name of church was Smyrna. Bitterness is associated with death. Na-associate yan sa kamatayan. Cause they were dying. Physically, mga kapatid, pinagpapatay ang mga mananampalataya. A persecuted church. Kung meron mang katawagan sa Smyrna Church para paikliin yun yung persecuted church, mga kapatid. At anointing noon ay ox. Doon sa apat na creature, ox yung anointing ng spirit. Burden bearer, para matiisin nila yung paghihirap, mga kapatid. Hanggang kamatayan. Subalit yung kamatayan na yun pala ay mabangong samyo sa Panginoon, mga kapatid. The church of Smyrna passed through the fiery furnace of tribulation, but was a sweet smelling savor unto him. Yun ay nagbigay ng masamyong samyo, mabangong samyo sa ating Panginoon. Yung buhay nila, mga kapatid, yung sacrifice ng kanilang buhay ay naging mabangong samyo sa ating Panginoon. Yung paghihirap na yon, 10 days, yung last 10 years, bagamat yon yung 10 years of the bloodiest persecution, yun ay naging mabangong samyo sa ating Panginoon. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, hayaan nyo na mag-extend ako ng ilang minuto. Gagamitin ko rin naman yung patutuo ko mamaya. Dito na lang para mas maikli yung oras natin. Next slide. Luke chapter 23, verse 33. Nang ating Panginoon ay ipako, ano ang ginawa sa Kanya? Siya ay inalimura, siya ay hinamak, siya ay ipinako sa krus. Subalit ano sabi ng ating Panginoon? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. What is the antidote of bitterness, mga kapatid? Yon ay ang divine love, mga kapatid. Kung yung bitterness ay nagbubunga ng hatred at yung hatred ay nagbubunga ng kamatayan, ng pagpatay, ang antidote doon, mga kapatid, ay divine love. Ang forgiveness, mga kapatid. Kung ang sa Pevsil ay nagsasabi na yung mga Hudyo doon ay nagsasabi, kailan, Panginoon, kami maghihigante? Hindi yun mga mananampalataya, mga kapatid. Yun yung mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hintil ay tinawag, mga kapatid, sa katuruan ni Kristo. Dahil yung mga Hudyo, sila yung mapaghiganti, mga kapatid. Sapagkat ugali na nila yon. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Nais na yung pagganti. Subalit, sa mga Hintil, mga kapatid, sila ay binigyan ng masaganang biyaya para magpatawad, mga kapatid. Para hindi gumante. Bagamat sila ay pinapatay, ano ang ginagawa ng mga mananampalataya sa Smyrna? Dumadaing sila, sumisigaw sila, Maranatha. Come Lord quickly. Pinapanalangin pa nga nila yung nagpe-persecute sa kanila, mga kapatid. Sapagkat yun yung katuruan ng Panginoon. Sampalin ka sa kaliwa, ibigay mo ang kanan. Sampalin ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Gawan mo ng mabuti ang gumagawa ng masama sa iyo. At yun yung masaganang biyaya
na pinagkaloob sa mga mananampalataya sa Smyrna, mga kapatid. Nahanda nilang ibigay ang kanilang buhay. At maging man sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ang Espiritu Santo na yan, na ang ating Panginoon ay lumalakad sa 7 kandilerong ginto. Na ibig sabihin, siya ay lumakad sa 7 iglesia. Nandoon yung gabay at patnubay niya. In the form of Spirit, Holy Spirit, na nasa atin ngayon, mga kapatid, na gumagawa sa ating kapanahunan, mga kapatid. Siya ang nag-guide, ang nagbibigay sa atin ng masaganang biyaya para kung sa ating sarili, mga kapatid, bilang tao, nandoon yung kahinaan, kapag tayo ay nasaktan, mga kapatid, maghihiganti tayo. Subalit dahil binigyan tayo ng masaganang biyaya, nandoon yung sa halip na tayo ay gumante, mga kapatid. Mangingira diyan, mga kapatid, ang masaganang biyaya, ang pag-ibig, mga kapatid. Antidote of bitterness is divine love and forgiveness, mga kapatid. Ang pagpapatawad. At yan ang pinangusap ng ating Panginoong Jesucristo. Next slide. First Peter chapter 3 verse 8. Katapos-tapusan, kayong lahat ay magkaisang akala, madamayin, mga ibigang tulad sa magkakapatid. Hindi hatred ang mga ibabaw sa pagkakapatiran, mga kapatid. Mga mahabagin, mapagkumbabang pag-iisip, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Tingnan ninyo, can you imagine, pinapatay na yung mga mananampalataya sa Smyrna, subalit sila ay pinapanalangin pa nila yung pumapatay sa kanila, mga kapatid. O ng alipusta, ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Kung merong nag-uusig sa iyo, nagwiwika ng masamang bagay sa iyo, ipanalangin mo. Sapagkat dahil dito, kayo'y tinawag, diyan pala tayo tinawag, mga kapatid, upang kayo'y magmana ng pagpapala. Next slide. Last verse na babasahin natin. Sapagkat dito sa Proverbs chapter 24 verse 4, ang pagtatanim ay humihila ng kaalitan. Ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalangsang. Hatred is stirred up strife. Yan yung espiritu ng kaaway na nananagana sa panahon ng Smyrna. Hatred. Pagpatay, mga kapatid. Subalit, ang antidote, pangontra doon? But love covereth all sins. For God is love, mga kapatid. At dito, na-distinguish yung bulaang simbahan, iglesia, sa tunay na iglesia. Sapagkat sa bulaang iglesia, nandun yung hatred, yung bitterness, kapaitan. Subalit, nananagana sa panahon na Smyrna ay ang pag-ibig, ang forgiveness, mga kapatid. At hanggang dito, doon na lamang, mga kapatid, at kukunin ko na rin yung pagkakataon na ito na sa pagpapatotoo para hindi na rin makadagdag ng oras mamaya. Salamat sa ating Panginoon sapagkat ika-37th birthday ko sa araw na ito. At papasalamat ako sa Panginoon sapagkat nakita ko, mga kapatid, kung bilang-likang ko, mga una pang bagay kung saan ako nagsimula, kung paano ako tinuruan ng Panginoon bilang mananampalataya. Napakaraming bagay pa noon ang dating hindi ko alam, mga kapatid. Subalit salamat sa ating Panginoon na unti-unti nandoon yung mga pagtuturo sa pag-atid ko sa mga pangangaral, mga kapatid.
salamat sa Panginoon sapagkat isa ako sa mga kapatid na nabiyayaan mga kapatid. Bagamat tunay, nung una, bilang makasallibutan pa mga kapatid, yung mga bagay na nakikita ko ay nandun pa ako sa parte na bawat pawang nasa isip, mga kapatid, ay para sa sarili lamang, para sa kung ano yung bagay sa mundong ito. Subalit, unti-unti mga kapatid na tinuruan ako ng Panginoon, bagamat hindi ko man tinamo mga kapatid yung mga bagay na pinangarap ko, mga kapatid, nag-aral ako ng husto para abutin ko yung pangarap ko mga kapatid. Subalit, salamat sa ating Panginoon na natagpuan ko yung true riches mga kapatid. Bagamat yung mga ipinagpalit ko man, hindi pa naman ganon sa bagay na ipinagpalit ng mga mananampalataya sa Smyrna, sapagkat yung pinagpalit nila ay yung buhay nila mga kapatid. Subalit ako, bilang mananampalataya ay sinisikap ko mga kapatid, na natayuan ng pananampalatayang ito, na alam ko na may reward mga kapatid. Kung titingnan natin yung putong ng buhay, the crown of life, na ipinangako sa mga magtatagumpay mga kapatid. Tingnan ninyo, kasama natin ang ating Panginoon na uupo sa kanyang luklukan, sa millennium mga kapatid. At kung doon ka sa kabilang bagay na hindi ka mananampalataya, tingnan nyo yung kanilang dadanasin mga kapatid. Dagat-dagatang apoy mga kapatid. At nawa mga kapatid, nakatingin tayo sa unahan, hindi tayo nakatingin lamang sa kumbagay mga kapatid na nandito, pansamantala lamang ito mga kapatid, yung buhay natin dito, yung true riches, doon tayo tumingin mga kapatid. At salamat sa Panginoon sapagkat tunay na napakarami pang pagkukulang sa akin, nandoon na yung sukat ko na mga kapatid ay maliit pa lamang. Kumbaga kung ako nagsishare sa inyo, alam ko na kapag tuwing nagsishare ako mga kapatid, marami sa inyo yung inaantok. Hindi pa ako ganun kahusay para magturo mga kapatid. Subalit, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil kahit papaano ay nagagamit ang aking buhay para sa iglesia ito mga kapatid, sapagkat nakatingin ako sa reward mga kapatid. Bagamat minsan maraming mga pagkukulang, nandun yung karamdaman ko nga minsan mga kapatid, kadalasan tumatayo ako na yung insomnia ko, kagabi na naman mga kapatid ay hindi ako nakatulog, at na doon nanliliit ako sa ating Panginoon sapagkat kadalasan tumatayo ako dito ay hindi ko nabibigay yung best ko, dahil nga kapag hindi ako nakakatulog mga kapatid ay laging nablablang ko yung isip ko kapag ako'y tumatayo dito mga kapatid. Subalit, salamat sa ating Panginoon sapagkat nandun pa rin yung biyaya niya mga kapatid. Pinibigyan pa rin niya ako ng pagkakataon sapagkat di ko alam, dahil lang siguro sa excited ako na tatayo at hindi ako nakakatulog kapag ako magbabahagi mga kapatid. Subalit, sa Panginoon lamang ibinibigay ko ang papuri, pasasalamat, pagdakila sa ating Panginoong Jesucristo. At ating palakpakan ating Panginoon. At yun po yung ang oras ng patutuo ko na hindi na ako tatayo mamaya para sa patutuo.